condominium na high-end sa Makati. At pinangalanan niya kung sino yung mataas na opisyalis ng PIDEA. Apparently, isang mataas na opisyalis ng PIDEA ang pumigil doon sa pag-undertake ng actual operation. So ano po ibig sabihin nito? Mukhang dahil nagsulat ng ganito itong gumawa ng pre-operation report at surveillance report, pinatutuhanan po niya na siya nga ang responsable dito sa dokumentong ito. Ibig sabihin, totoo ang mga dokumento na noong 2012 nagkaroon talaga ng ebidensya ang PIDEA sa pamamagitan ng isang confidential informant na gumagamit ng pulburon ang ating presidenteng BBM sa isang high-end condominium sa Makati. Ito ay kinorroborate ni Presidente Duterte nang sinabi niya sa Davao na nakakita siya ng ebidensya galing sa PIDEA na gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang ating presidente. Ngayong pinatutuhanan na po ng ahente na gumawa ng pre-operation report at yung surveillance report ang mga dokumentong yan, kinakailangan sumagot na si Presidente. Dahil pag hindi siya sumagot, yan po ay pag-amin na sa mga nilalaman ng mga dokumentong yon. Ano ba nilalaman ng mga dokumentong yon? Meron silang informant na palagi nagpupunta sa isang condominium unit sa Makati, itong ating presidente kasamang isang babaeng artista na doon sila tumitira ng pulburon. Mukhang ito'y... So mga kabanat, share ko lang sa inyo itong diniscuss ni Roque, no? Harry Roque, na medyo mabigat kasi yung paratang niya dito mga kabanat. Mayroon lang informant, no? At ayun, no, nagsulat pa nga na ito daw si President Bongbong Marcos, nakita daw no pumasok sa isang high-end condominium dyan sa Makati. At ang masama na birada niya dito, ito daw si President Bongbong Marcos ay humihit-hit ng pulburon mga kabanat. So mabigat yung paratang na yon, no? At saka presidente kasi yung binibira mo dyan, no? Mabigat talaga. So ito mga kabanat, papanood ko sa inyo ito. Condominium na high-end. So credit to Harry Roque, no? Nag-live kasi siya kagabi at ito yung sinabi niya sa Makati. At pinangalanan niya kung sino yung mataas na opisyalis ng PIDEA. Apparently, isang mataas na opisyalis ng PIDEA. Wait lang, ikarga ko yung mukha ko dito para makita nyo na araan dyan ang mukha natin. Hindi tayo robot. PIDEA ang pumigil doon sa pag-undertake ng actual operation. So ano po ibig sabihin nito? Mukhang dahil nagsulat ng ganito itong gumawa ng pre-operation report at surveillance report, pinatutuhanan po niya na siya nga ang responsable dito sa dokumento ito. Ibig sabihin, pakinggan nyo. Totoo ang mga dokumento na noong 2012 nagkaroon talaga ng ebidensya ang PIDEA sa pamamagitan ng isang confidential informant na gumagamit ng pulburon ang ating presidenteng BBM sa isang high-end condominium sa Makati. Matagal na pala ito mga kabanat. 2012 pa. So akala ko ba naman ay ngayong 2024. So medyo mahirap yan mga kabanat. Kasi ngayon, mahirap kasi paniwalaan niya ngayon kasi yung mga politiko ngayon na nagbabatuhan ng putik, no? Ngayon, hinahunting nila si President Duterte, no? Pilit nilang hinahanapan din ng butas patungkol dyan sa West Philippine Sea. Itong si Risa Hontiveros gusto pa nga magkaroon ng pagdinig doon sa issue ng gentleman agreement ni President Duterte nung kapanahon na nung naging presidente pa si President Duterte. So ito namang binibira ni spokesperson Harry Roque, no, dating spokesperson. Ang sabi niya, ito daw si President Bongbong Marcos nakitaan na pumasok sa isang high-end condominium, no, sa Makati. Akala ko ba naman ngayon lang. Yun pala 2012 pa. Medyo matagal na. So ang sabi niya, mayroon ng informant, no, at na mayroon nga silang nakasulat. So mahirap yan, no? Mahirap yan. Pero isi-share natin, pakinggan pa natin ang dagdag niyang sinasabi. Ito ay kinorroborate ni Presidente Duterte nang sinabi niya sa Davao na nakakita siya ng ebidensya galing sa PIDEA na gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang ating presidente. Ngayong pinatutuhanan na po ng ahente na gumawa ng pre-operation report at yung surveillance report ang mga dokumentong yan, kinakailangan sumagot na si Presidente. Dahil pag hindi siya sumagot,
yan po ay pag-amin na sa mga nilalaman ng mga dokumentong yun. Ano ba nilalaman ng mga dokumentong yun? Meron silang informant na palagi nagpupunta sa isang condominium unit sa Makati, itong ating presidente kasamang isang babaeng artista na doon sila tumitira ng pulburon. Mukhang ito'y pinatutuhanan yung paratang ni Presidente Duterte na gumagamit talaga ng pulburon ang ating presidente. Ang tanong, Mabigat siguro kung nakalipas na yan, pwede naman patawarin ang ating presidente. Pero ang tanong, dahil alam naman natin nakaka-addict talaga yung pulburon na yan, hanggang ngayon kaya ay gumagamit siya. Sa akin, importante bigyan ng kasagutan yan dahil yan ay isang impormasyon na nakaka-apekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Mantakin nyo, kinakaladkap tayo sa gera, yung pala, kung siya ay high at nasa influence ng pulburon, ay tama ba yung desisyon niya? Mantakin ninyo, sinusugal niya ang buhay ng mga Pilipino, mamamatay sa isang gera na hindi natin mapagwawagian, yung pala, merong impluensya ng droga ang kanyang pag-iisip. Kaya naman pala, nangako rin ng 20 pesos kada kilo. Yan naman po hindi ko sinasabi na conclusive na siya ay gumagamit ng droga. Pero kailangan magsalita na siya. Hindi po pwedeng manahimik. Either umamin or pasinungalingan. Kung pasinungalingan, hindi lang salita-salita lamang. Kasi mayroong mga confidential informant at may mga taong gobyerno na talagang nag-casing na sa kanya. Kinakailangan talaga magpa-drug test. At syempre, ang sabi nga ni Maharlika, yung drug test ni Presidente, unbelievable naman dahil the whole process took 2 minutes. Samantalang yung mga drug test ng ibang mga personalidad, kasama na si VP Sara, si Toby Chanco at saka kailan lamang si Vic Rodriguez, oras po ang inaabot bago magkaroon ng report pagdating sa drug report. So ngayon ang kailangan natin, transparency, Mr. President. Panahon na para magsalita. Kung sasabihin nyo naman na hindi na kayo gumagamit ngayon ng pulburon, baka naman kayo tamang pag-iisip, pagkakasalalay rito ay yung pagtiwala sa inyo ng taong bayan na kayo po ay nasa tamang pag-iisip, paggawa ng mga desisyon na napaka-importante sa taong bayan, lalong-lalo na sa panahon na mukhang ninanais ninyo magkaroon ng gera sa panig ng Pilipinas at ng China. At least, siguraduhin ninyo na ang desisyon nyo na makigera sa China na hindi naman natin matatalo ay nakabase sa tamang pag-iisip. Agree ba kayo or disagree, aking mga kababayan? Tignan po natin mga komento. So, yan. So, ipopost ko na dyan mga kabanat. Yun ang kasing pinakita ko sa inyo, yung pahayag niya. Kasi napadaanan ko, nakita ko sa video niya, nasasabi daw na itong si President Bongbong Marcos yung magamit ng pulburon. At alam naman natin yung pulburon, kung anong ibig sabihin niya. So yun pala, matagal na pala na panahon, no? Panahon pang 2012, no? Nung 2012 ay naging presidente yun si President Duterte. At yun daw yung binabasihan ni President Duterte na mga birada niya kay President Bongbong Marcos. Nung nakarang eleksyon kasi, nagbanggit din si President Duterte niyan. Ay kaya pala yan daw, yun ang banggit ni President Duterte kasi mayroon daw ebidensya. So ito nga, may informant daw. Ngayon, medyo ilang taon na nakalipas. 2012, 2024 na ngayon. So almost 10 years na, hindi ako magkakamali. Tama ba? Oo, almost 2012 pa kasi. Naging presidente si President Duterte, ako magkakamali, 2016, no? Hindi ako magkakamali. So, mahaba na, 2012, 2024. So, mga 10, 12, palagay natin, 12 years na mga kabanat. So, ngayon lang naglabas ito. At yun nga sabi na spokesperson na Roque, dapat magsagot si President Bongbong Marcos. Doon naman sa birada, no, na sinasabi, medyo may mali din kasing approach nila ngayon sa West Philippine Sea. Ang problema kasi dyan nakikita ko, parang masyado tayong nagpapabuli. Parang parang ano tayo, parang mga bata, no? Hindi talaga tayo marunong tumayo ng sariling paa. Nakikita nyo ba yung mga Coast Guard natin? Napakalaki yung mga bangka. Halos nakikita ko nakaraan. Halos same laki sila ng China. Pero ang ginawa ng China ay binugahan ng water cannon itong ating bangka. Itong namang Pilipinas parang mga mga tuta na nagsitakbuhan lang. Wala.
hindi man lang gumanti, no? Pag ako diyan, kapag binuswakan mo ako ng ng water, ay bakit wala ba akong water cannon? Ako gaganti talaga ako mga kabanat, ako. 'Di ba? Pag water, di barahan mo rin mong water kasi water lang naman eh. Di water to water. Ganun sana kasi kung nasa right ka man, o once lang siguro kung yung Coast Guard ng bansa ay pumunta talaga sa territory ng China, hindi may karapatan ng China birahan. Pero kung nasa right naman, bakit di gumanti? Ang ginawa lang ng China, ang Philippines, ang lalakas ng loob, ang yaya, yun ang kinakainisan ko manood ng balita about dyan sa Philippines eh. Ngayon, ang tataas ng apog, nagpapatrol. Dahil mayroong kasama, kumbaga, sa mga nagsumbong, no? Sumbong sa Amerika. Ayun, ang lakas ng loob ng papatrol ngayon. Ngayon, hindi naman bubulin China dahil kumbaga nagsumbong eh. Nagdala ng maraming kakampi. Then sana patunayan ng Pilipinas. Hindi naman yan, alam mo ang China, hindi naman yan gagawa ng hakbang na ganun eh. Gigirahin niya eh. Kasi kung pinapalubugin niya talaga yung Coast Guard natin, ibang usapan na yan mga kabanat. No? Sana kahit papaano itong ating Coast Guard, nagpapakita sana ng tapang. Hindi yung parang hala, pabuli ka na, isprehan kayo ng water cannon, wala lang. Ang ginawa nyo, puro video kayo, sumbong kayo sa international. Ano nagagawa ng ng Amerika yan? Ang Amerika yan, parang apoy yan. Gagatungan na, mamaya magkagira tayo. No? Tama naman sinabi ni Spokesperson Rocky, hindi ako sang-ayon dyan dahil kung pa nagkagira, sigurado hindi naman tayo mananalo eh. Kahit sa ang anggulo mo tingnan, hindi talaga mananalo tayo sa China. Baka mamaya, maubos lang nating mga sundalo sa part ng China ni isang pirasong aso, hindi tayo makapatay sa kanila eh. Dahil nga, alam mo na high-end sila eh. Dapat yun talagang titingnan. 'Di ba? Huwag kang papagato ngayon sa mga politiko. Ngayon, kino-question nila yung gentleman agreement ng ni President Duterte at China. So, ano bang gustong agreement na gusto nyo? Sa palagay nyo, itong mga nagyayabang, sila nilagman, na tumanda na lang yan sa Kongreso, ang yayabang, no? Bumubula pa yung bunganga pag nagsasalita. Tanungin natin, sa palagay mo, i-give up kaya ng China yung West Philippine Sea na yan? I-give up kaya nila yung papapatrol na dyan? Palagay nyo? Kahit siguro hakutin mo pa yung buong karatig bansa natin, papatrolin mo yan, kahit gawin mo dyan mo sila, palagay ko, hindi susuko yung China kasi bakit? Napakalaki na ng investment nila dyan. Imagine mo, nagpapatayo ka ng sariling isla dyan, samantalang napakalalim na tubig dyan. Ilang bilyong dolyar ang ginastos nila dyan. Tapos sasabihin mo, palayasin, amin yan. Noon sana nag-start pa lang dyan, no? Nag-start pa lang dyan na nagtatayo, nagbabakod pa lang, kundi kaya nagdidiging pa lang sila. Kung doon sana umimik yung Pilipinas, baka sakali, sige, giveaway tayo eh. Alis tayo dahil pinakialaman na tayo. Ngayon, try nyo pakialaman yan. Kung hindi kayo mahina itong mga congressman. Ang utak talaga, wala talaga sa napaka bio talaga mga kabanat. So, yun lang muna mga kabanat natin video. At comment, reaction nyo about dito sa sinabi ni spokesperson Harry Loki na ito daw si President Bongbong Marcos ay bumibira ng pulburon sa isang high-end condominium dyan sa Makati noong 2012 nga lang. See you next video mga kabanat.